Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong Facebook reel posted by Duterte OFW supporter tungkol sa pahayag ng di umano allegedly witness na binayaran ng 1 million pesos ng kampo ni Senator Rizon Tiveros para sirain si VP Sara at Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, so ulitin ko these are all allegations. So nasa taong bayan kung paniwalaan nyo o hindi. Pakinggan natin. Allegation na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag ang pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at ma-corner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ang binigay sa akin. Doon din yung inulit lang. allegation na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag ang pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at ma-corner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ang binigay sa akin. Nandun din yung... So 1 million lahat ang ibinayad sa kanya allegedly. Kaya hintayin natin, I'm sure magpabibigay ng pahayag ang kampo ni Senator Rizon Tiveros. Nakikita ko na, nahuhulaan ko na ang kanyang pahayag na hindi yan totoo. Hindi yan totoo. So, again, court of public opinion, bahala ang taong bayan na humusga kung totoo ba ito. Ang tanong, bakit lumantad itong witness na ito na di umano nabayaran? So, 2024 pa yan yung pagtistigo niya sa Senado. Credible ba yung sinasabi niya? Kung ako inyong tatanungin, medyo alanganin ako. Kasi nga, kung nabayaran siya noon, kung totoo ang nabayaran siya, bakit siya nagsasalita ngayon? Ano ang posibilidad, ano ang nangyari, bakit siya nagsasalita? Baka nagbinayaran na naman siya. So, kung minsan, yung mga taong ganito, mga testimony nila, wala rin eh. Hindi mo rin masyadong maasahan. Kaya nga, huwag tayong basta-basta maniwala sa mga ganitong salita. Isa lang masasabi ko. Yung baril, yung idinawit kay VP Sara at Pangulong Duterte, hindi ako naniniwala doon. Puros paninira. Kaya nga, you cannot put a good man or woman down. So, ilang taon na itong paninira sa mga Duterte? More than 2 years na. Nung una, umepekto. Kaya ang trust and approval rating ni VP Sara mula sa mataas, pababa. Kaya lang, nung inimpeach nila si VP Sara at
kinidnap si Tatay Digong, ngayon na, ang taong bayan nagalit na. Ngayon, pataas na, nagsimula ng pataas ang rating ni BP Sara. Samantala, ang nakaupong presidente, yun na, bumubulusok na. So, ang presidente naman ngayon, biglang naging aktibo. Bumibisita na siya sa mga MRT, pumupunta na sa mga classroom, nagpapa-interview na siya podcast, naging aktibo na. Sabi niya, gusto daw niya itong remaining 3 years ng kanyang panunungkulan, may magagawa siya for change for the better, kabaguhan para sa kapakanan ng nakakarami. Sana nga. Sana magtagumpay ang Pangulo. Kasi sayang din yung 3 years pa eh. Kung magkatotoo, di salamat naman. Kaya lang, it remains to be seen kasi puros ang nangyayari, pangako. Kaya nga sabi ni BP Sara sa Melbourne, Australia, he has the hallmark of a scammer. Budol. And ito, personal opinion, observation ko lang ito is, yung 3 years, halos wala akong naramdamang kabutihan, yung kaginhawaan, yung campaign promise na bayan, babangon muli. Ano ba, bumabangon ba tayo? Kung pakinggan natin sila, malakas ang ekonomiya, second fastest growing economy daw tayo sa Asia. Ngayon, nagsalita ang World Bank na mahina ang economic growth ng Pilipinas. So ano ngayon? Kanino tayo maniniwala? Kay Jose Claire Castro na gumagandang ekonomiya o ang World Bank? Kanino tayo maniniwala? Mga pahayag ng Malacanang o ang survey ng SWS na dumarami ang bilang ng pamilyang Pilipino na pobre, dumarami ang bilang ng mga Pilipinong nagugutom, statistics, data, dumarami ang walang trabaho. So, ano ngayon? So, anyway, hintayin natin ang pahayag ni Senator Rosa Antiveros tungkol sa aligasyon ng di umano'y nabayaran na witness ng pangalan alias Rene. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang Tribong Talanding. Panoorin ninyo ang video na ito. Mauna ni si ate ang matagaano gyero nga amo na ning itaod karon. Oo, magtaod na daw. Buwan. Oo. Kayo sen. O mauna ni ang atos nila ate nga kuan na kaayo ano kayong pangag sa gusto sa ilang atok. Grabe na gid kayo ang slot na o tuluan na gid kayo sila ate ko ang ulan. Ama na. Karon siya. So mauna gid ang atok nilang ate nga daw na gid kayo. Karon mag-atop na gid si Uncle sa iyang balay. So nagtinabanga gid sila og atop si Auntie og Uncle. Salamat. So karon humana gyud si Auntie og Uncle sa pag-atop sa ilang balay. So pila na ni ka tuig ang inyong balay karon te o unsa inyong masulti nga natagaan na mo og yero? Hada mong balay ko ni 23 years na gid siya. Nya karon ang akong musulti lang sa tanan, salamat kay sa Ginoo.
Og sa nag-sponsor ani, dako kay mong pasalamat og sa nakakita ka sa among video. Nga mapasalamaton gyud mi kay sa una katuluan na gyud ni among atop. Oo. Pero karon Tulo na gyud sa una. naipulihan na gyud og bag-o. Mm-mm. Kay naay nag-sponsor so dako gyud kay among pasalamat. More blessing paunta nga moabot sa nag-sponsor sa